Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan Kabanata 7, talata 40 hanggang 53. Sa tagpong ito ay nais nang ipahuli ng mga punong relihiyoso ng mga Hudyo si Jesus. Habang siya ay nasa gitna ng kapistahan ng tolda, doon siya ay nagtuturo. Kaya nga habang nagpapahayag si Jesucristo at narinig nilang makapangyarihan ang kanyang mga salita, sinabi ng mga tao na tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo, ngunit sila ay nagtalo-talo. Sinabi ng ibang tao, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem? Kaya magkakaiba ang palagay ng mga tao. Ang iba ay gusto nang dakpin siya, ngunit wala namang mga has na humuli sa kanya. Kaya nga ang mga bantay ng templo ay nagbalik sa mga pariseyo at mga punong pari. Nagtaka ang mga pinunong relihiyoso, bakit hindi ninyo siya dinala rito? At sumagot ang mga bantay ng templo, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad niya. Nagalit ang mga pariseyo at mga punong pari, pati ba kayo'y nalinlang na rin? Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, kaya't sila'y mga sinumpa. Ngunit sa hanay ng mga pariseyo, naroon si Nicodemo, isang pariseyong nagsadya kay Jesus at nakipag-usap. At sa kanyang pakikipag-usap kay Jesus, siya ay dinala ni Jesus sa isang malalim na katotohanan. Kaya nga si Nicodemo ay lihim na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga, sa pulong na ito, tila ba ay pinagtatanggol ni Nicodemo si Jesus. Sinabi niya, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? At nagalit sa kanya ang kanyang mga kasamahan, sinabi nila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. At malinaw sa ebanghelyong ito na akala ng mga tao ay kilalang kilala nila si Jesus. Nagaling siya sa Galilea at hindi siya maaaring itanghal bilang propeta sapagkat sa kasulatan ay walang propetang nanggaling sa Galilea. Hindi rin siya maaaring itanghal bilang Mesiyas o Kristo sapagkat ang Mesiyas ay nanggaling sa angkan ni David at ipapanganak sa Bethlehem. Kaya nga, sa kanilang pagkabulag, hindi nila alam na si Jesucristo ay ipinanganak sa bayan ng Bethlehem noong gabi ng Kapaskuhan. Sapagkat ang mga taong ayaw maniwala, ang mga taong ayaw makinig, ay hindi naaalamin ang katotohanan tungkol sa isang tao. Sapagkat ang mahalaga ay ang agad-agarang panghuhusga. Ang mga pariseyo at mga punong paring ito, isa lamang ang nais nilang gawin. Ipakita na sila ang tama at si Jesus ay mali. At ano ba ang dahilan? Bakit nila nais ipapatay at ipadakip si Jesus? Sapagkat sinabi sa ebanghelyong ito, kahit ng mga bantay ng templo, na wala pang nakapagsalita na katulad niya. Makapangyarihan ang kanyang salita sapagkat siya ang salita ng Diyos na isinugo ng Ama, at bawat salitang namumutawi sa bibig ni Jesucristo ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga lahat ng nakikinig sa kanya, bagamat hindi nila siya nakikilala o kahit yung mga ibang akala ay kilala siya, ngunit sa katotohanan ay hindi
nakikilala ang kanyang pagkatao o ang kanyang pagka-Diyos, ay nabibigyan ng buhay. Kaya walang nais dumakip sa kanya, walang nais humawak sa kanya at dalin siya sa mga pinunong relihiyoso. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon, at ito rin ang nagpabago kay Nicodemo. Kaya nga, bagamat siya ay inuusig, ipinagtanggol niya ang Panginoon. Kahit pa nga noong si Jesus ay ipinako na sa krus at mamatay, si Nicodemo kasama si Jose ng Arimatea ang naglakas ng loob upang kunin ang bangkay ng Panginoon. Ito ay pahira ng mga pabango at ilagay sa maayos na libingan. Kaya nga sa araw na ito, wag nating isipin o wag tayong mangahas na kilala na natin ang Diyos, ang Panginoon, sapagkat hindi natin maaaring ipasok sa maliliit na kaisipan natin ang walang hanggang misteryo ng Panginoong Hesus, ang walang hanggang misteryo ng kanyang pagiging Diyos. Ang problema ng mga punong pari at ng mga pinunong reliyoso ng mga Pariseyo ay sapagkat akala nila ay alam na nila ang lahat. Ang taong naniniwalang nalalaman niya na ang lahat ay isang taong sarado na. At hindi na bubuksan kailanman ang kanyang buhay upang ang totoong kapangyarihan ng Diyos ay tanggapin. At ito ang suliranin ng mga taong akala nila sila ay mas mabuti, mas magaling, at mas makapangyarihan kaysa iba. Ang sikreto upang tanggapin ang misteryo ng pagliligtas ng Panginoon ay kababaan ng loob. Ito ang katangian ni Nicodemo. Pumunta siya ng lihim kay Jesus upang magtanong, upang magsiyasat ng katotohanan. Sa madaling salita, inaamin ni Nicodemo sa kanyang sarili na hindi niya alam ang lahat. Kaya nga may puwang ang Diyos sa isip at buhay ni Nicodemo. Kaya ang Diyos at ang kanyang pag-ibig, ganun din ang pagliligtas, ay nanahan kay Nicodemo. At ang larawan ni Nicodemo ay para sa ating lahat ngayon. Sa araw na ito, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng kababaan ng loob. Bigyan mo ako ng liwanag at tanggapin na hindi ko alam ang lahat ng nangyayari sa buhay. Hindi ko alam ang misteryo ng aking kasaysayan. Sa araw na ito ay ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ang buhay na ito, ang mangyayari bukas ay inilalagay ko sa iyong kamay. Sapagkat ito lamang ang tanging katotohanan na nais kong ipahayag ngayon. Sumasampalataya ako sa iyo at ibinibigay ko ang lahat sa iyo. Pumasok ka sa aking buhay. Larawan ni Nicodemo, isang Pariseyo, pinunong reliyoso na ibinaba ang kanyang sarili at tinanggap ang Panginoon. At ito ang larawan bilang imbitasyon sa ating lahat upang buksan ang ating mga buhay, ating kalooban at puso na tanggapin ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.